Hey, what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre, meron tayong pag-uusapan ngayon dahil si VP Sara mga katunay. Umami na. Nako, ano kaya tong inamin ni VP Sara? No? Na ikakagulat nating lahat. Hay nako. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Department of Education. Department of Education. Unang taon, sabi nila, kami ang magsasabi, House of Representatives ang magsasabi kung saang distrito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede, may department order kami. Kailangan niyo sundin yung mga requirements. Sa susunod na taon, ayaw na nila sundin yung requirements. Anong ginawa nila? Pinaghati-hatian nila per legislative district, inattach nila yung paghati-hati nila sa budget. Kaya nung lumabas ang budget, nandun na ang listahan. At kung makikita mo, iilang legislative district lang ang naghati-hati sa budget ng Department of Education. At hindi lang yan, nagpiramiding pa sila. Kinuha nila ang budget ng repairs. Hindi ko na maalala, i-check ninyo ang data. Sinabi ko na ito noon, parang maalala ko 4 billion. Nilagay nila sa kinuha nila sa repairs, nilagay nila sa school building program. Nilipat lang nila ang pera, walang bagong pera. Nilipat lang nila, dinagdag nila doon, tapos sinali nila sa pinaghati-hatian nila. July 2024, magsisimula na ang pakikipag-usap sa Kongreso sa budget. Hinihingan na ako ng signature ng Undersecretary Chief of Staff namin. Sabi niya, pirmahan, kailangan mo magdesisyon, pirmahan mo. Sabi ko, anong sinabi doon? Pareho din ba sa nangyari nitong nakaraang taon? Sabi, oo, ganyan din ang mangyayari. Sila din ang magsasabi saan pupunta na distrito. So sabi ko sa kanya, hindi ko kayang pumirma. Sabi niya, ano ang gagawin mo? Hindi ka pwedeng umalis. Dahil kapag umalis ka, babanatan ka nila. Sabi niya, hindi ka pa nga nakaalis, binabanatan ka na. Kakapanalo mo pa lang, lumabas na ang witness ni Trillanes at sinabi, kasama ka sa Davao Death Squad. Diba? Hindi nakaupo ka na cabinet secretary, lumabas na si Lisa Marcos at sinabing, you crossed the line. Sabi niya, kapag umalis ka dyan, yan lang yun ang nagpipigil sa kanila. Yung posisyon mo sa DepEd ang nagpipigil sa kanila na hindi ka tuduhan ng atake. Sinabi ko sa USEC, sabi ko, hindi ko kaya. Okay na lang. Sabi ko sa kanya, hindi ko ibibigay yung pirma ko. I-impeach na lang nila ako. Ayun nga ang nangyari. So ito yung pinakatunay na dahilan. Ito yung inamin ni VP Sara, 'di ba? So ito yung dahilan kung bakit ngayon siya ini-impeach. Kung bakit ngayon siya iniipit. Kumbaga parang ayaw makisama ni VP Sara sa mga kalokohan na ginagawa nila. Ayaw konsintihin ni VP Sara kung ano man 'yun. So, yan ang nangyari. Kaysa pirmahan niya, i-impeach niyo na lang ako. Parang ganyan yung ball game Ganyan naman yung nangyayari ngayon Kung hindi ka makikisama sa kanila, ituturing ka nilang kalaban. Gaya ng mga ibang senador na nakulong at sa mga senador na kinakasuhan ngayon. Diba? Kung hindi ka makikisama, out ka. Sigurado ka. Pero kung ikaw ay makikisama, o gaya ni Villanueva, diba? Gaya ng mga nagbabaliktaran, is okay. Absuelto, walang problema. Ganito yung kay VP Sara. So ito, parang ito yung pinag-uugatan
ng impeachment trial ni VP Sara, kaya nangyayari to. Kaya hindi naman sa confidential fund yung tinitignan dito eh. 'Di ba? At saka yan, yung mga nangyayaring ganyan is sa akin political lang talaga yung mga nangyayari na yan. Alam natin si VP Sara, alam nila sa pakiramdam nila na mananalo bilang presidente yan. Sigurado yan. Pero ang sama ng ginawa nila kay Sara Duterte talaga. Grabe. Ito yung foreigner na nagsalita, no, parang nadismaya. Mantakin mo, foreigner na to, ha. Taga ibang bansa na to, ha. Pero umabot pa sa kanila yung mga ganitong klaseng balita. Grabe. Diba? Dismayado itong foreigner na to sa kung anong merong gobyerno tayo ngayon. Pakinggan nyo mga katunay. The ICC as a threat to sovereignty. That's not the Philippines. Woo! How's that? I like it. I like a president of the Philippines who puts Philippines number one, who is proud of the Philippines, who believes in the sovereignty of his country. I like it. Look at this. So, what happened? President Marcos, with all due respect, I'm not Filipino. I would love to live in the Philippines, and if I go there, I will show all the respect, and I won't criticize the government. But, look at this. August 1st, 2022. Why would we need the ICC? Number 2, February 18, 2023. We do not need assistance. I do not see what the ICC's jurisdiction is. Number 3, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. March 4, 2024. We view it, the ICC, as a threat to sovereignty. That's not the Philippines. Yan, kumbaga inaano niya dito na yung tungkol sa ICC, no, na pinayagan natin ditong mag-asta-astahan yung mga ICC na yan. Takin mo, kahit yan, no, tagay-dayuhan na yan, ha? O kahit siya, is talagang sinasabi niyang hindi tama yung naging desisyon ng gobyerno dito na pinapayagan ng ICC dito sa bansa natin, di ba? Dear Filipino friends, are you thinking what I'm thinking? Are you asking the same question? Probably. What happened? What happened to this man who was proud of the Philippines? Yun. Defended the sovereignty of the Philippines. So, why is President Rodrigo Duterte in the ICC? Yun. Why did Duterte not even have a few days to have his lawyer represent him for any discussion in the Philippines about whether he should be sent to the ICC? But more than that, what happened to the words of President Marcos? Wala. Hinain ng buhaya. O, di ba? Wala, malayo talaga sila kay PRRD. Ayaw man natin silang paghambingin, pero talagang ang layo talaga nila sa kalingkingan ni PRRD. Mantakin mo, parang tayo ngayon ay nagiging sunod-sunuran tayo sa ibang bansa. Samantalang nung kay PRRD dati, talagang masasabi natin na ang Pilipinas talaga ay atin. Pilipino talaga tayo at may pagmamalaki sa ibang bansa. O ngayon, di ba? Mga taga-ibang bansa ngayon, ganito na sinasabi sa atin. Nakakahiya, di ba? I'm sorry. I know people think I'm rude. Many people will say, you're not Filipino, don't talk about it. But listen to this. This is annoying. This is tragic. Just tragic. I wish the Philippine government could have integrity and there was a president who kept his word. Tama. That's all I ask.
But it's not too late. Why doesn't President Marcos remember what he said? Not what I said, but what he said, and get President Rodrigo Duterte out of the ICC. Ang tanong dyan, maaalala pa ba niya yun? Parang hindi niya na maaalala yun. Lalo na kailangan nila yung pwesto. 'Di ba? Siyempre, hindi nila gagawin yun kung alam nila kung palalayain si PRRD, baka maging ano pa sa kanila yan. Baka disgrasya sa kanila. Diba? Ang iisipin nila iba, mga sarili nila. Kaya nga nila binabagsak si BP Sara nung mga nandiyadyaan. Diba? And back to the Philippines. Bigyan natin ngayon ng reaction, Ayun. opinion ito. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa bibigyan natin ng reaction ngayon kay General Macanas. Ayan. Syempre, supportahan natin the General's Viewpoint. Ipagpatuloy na. Video, komentary ng South China Morning Post. Pinag-uusapan Pasensya na mga katunay, medyo maliit yung pagkakakuha natin sa video, no? Ang Marcos hindi niya kayang pigilan ang isang Duterte presidency. Marcos have missed the chance to stop the Dutertes. Kaya nandyan na, abot kamay na ang isang Sara Duterte Yun. presidency. South China Morning Post. Ito komentary. Pakinggan natin. China Morning Post wrote, "Has Philippines' Marcos missed his chance to stop the Dutertes? Analysts say Marcos' strategy of accommodation over confrontation allowed the Duterte camp time to regroup and rebuild its political base. Vic Rodriguez, a Duterte ally, put it down to the Duterte charisma. He credited Duterte Carpio with an ability to effortlessly connect, especially with the masses. Without a doubt, her father's daughter. Marcos relies on brute force. Dutertes rely on near-cultic popularity," Rodriguez said. "The family's pride in being Mindanaoan makes many people in Luzon uncomfortable," Rodriguez said. While someone said that a Duterte Carpio win could trigger a significant foreign policy recalibration towards China and raise concerns about institutional accountability, Rodriguez rejected this view, however. "Nothing is farther from the truth. It is classic Marcos disinformation that is unfounded." Rodriguez went on to emphasize that a Sara Duterte presidency will be similar to her Davao legacy of professionalism, efficiency, and the Duterte brand of peace and order. Okay. China Morning Lakas talaga ng Duterte brand talaga. Hindi nila mabubura yun. Diba? Takin mo, no? Talagang pag Duterte ang pinag-uusapan, no? Talagang sa ibang bansa talaga, katsi tayo. Pero ngayon, no? Pag sa ibang bansa, nakakahiya tayo ngayon. Mga ilang taon pa kaya tayo magtitiis nito. Post wrote, Galing, ano? So, hindi kayang pigilan ng Marcos administration ang pagbabalik ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Tama yun. Hindi nila talaga mapipigilan yan dahil yung suporta ng mga ibang tao, huwag natin lalahatin ha, kasi baka mamaya may mga umapilan na naman. Yung suporta ng ibang taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte ay hindi pa rin nawawala. Kaya nga yun yung pinaka-purpose nila eh. Gusto nila na talagang sirain ang kredibilidad ng isang Sara Duterte. Para kung sakasakali, mapaniwala yung mga tao sa mga pinagsasabi nila laban kay VP Sara at iwan ang suporta kay VP Sara. Kaso hindi nila yun magawa hanggang ngayon. Lahat na ng klaseng akusasyon, di ba, ginagawa na nila laban kay VP. Kasi kung tutuusin, sila yung mga nakapwesto, kayang-kaya nilang tanggalin si Sara Duterte kung tutuusin, kung pupuwersahin nila. Pero sa totoo lang, mali. Kasi si Sara Duterte ay binoto ng taong bayan. 32 million ang bumoto sa kanya. Although, na sige, meron doon sa 32 million na may ayaw na sa kanya. Pero sa tingin nyo ba, yung mga may ayaw sa kanya doon sa 32 million na yon ay bababa pa rin ang bilang ni BP Sara? Tingin ko hindi. Hindi. Diba? Kasi nga, sasabihin ko, nung naglaban si Leni Robredo at si BBM nung eleksyon bilang Vice President, is talagang yung nakitang bilang doon, yung natalo si BBM, yung bilang doon ni BBM, parang yun na yun eh. Yun na yung pinakasagad doon. Pero nung naging tandem siya kay VP Sara, di ba, naging 31 million. So, bakit naging 31 million? Tumandem siya kay VP Sara. Di ba? Ngayon, kung sinasabi nilang, si BBM, pinanalo si VP Sara. Kung pinanalo ni BBM si VP Sara o pinanalo ng loyalista si VP Sara, bakit natalo si BBM
nung vice presidency kay Lenny. Diba? Nasaan na yung kalahati ng 31 million na nakuha ni BBM ng presidential? Ibig sabihin, iniwan siya sa ere, nagpahinga muna kasi gusto ng mga taong yon na bumoto, yung kalahati nun, presidente takbo niya. Diba? Sa totoo lang, hindi nila mapipigilan yan. Yang Duterte brand na yan. Yung Duterte talaga. Kasi patuloy pa rin talagang umuusad yan. Diba? Dahil ang mga taong bayan na naniniwala sa kanila ay hindi bumibitaw. Hindi nila malaso ng isip ng mga taong bayan. Ngayon, kapag nakuha nila yung isip ng taong bayan, nalaso na nila, napasunod nila, ayun, maaaring bumagsak ang Duterte. Pero kung tutusin, dyan kumukuha ng lakas ang mga Duterte dahil sa mga tao na talagang sumusuporta sa kanila. Yun. Kaya hindi sila matibag. Kaya kahit magkakakampi, yung mga nasa pwesto, wala silang magawa. Yan ang sinasabi. Kasi sobrang charismatic ang mga Duterte. Yes. Kahit saan sila magpunta. Yes. May- Tingnan nyo naman, kahit sa ibang bansa talaga, pinagkakaguluhan si VP Sara. Vice President lang yan, ha? Dapat ang presidente ang pinagkakaguluhan, eh. Pero, palagpunta sa ibang bansa, di ba? Namumura, napagkasalitaan na hindi maganda. Sama, eh. May nabasa akong post ba, ano? Si Tatay Digong, no, hindi pa siya nakulong, ha? Hindi na siya presidente, ordinaryong citizen na siya, sumakay siya ng eroplano. Itong Davao, Manila. Pagpasok daw niya, tumayo ang mga pasahero at pinapalakpakan si Tatay Digong natin. Wow. Kaya nga, nung nakulong na siya, nasa ICC na siya, nag-survey ang Pulse Asia. Oh. Sinong pinagkakatiwalaang government leaders? Nako, napakataas ang rating na nakuha ni Tatay Digong. I think nasa 70 plus. Oo. Mas mataas pa siya kay BP Sara, napakababa si BBM. Pulse Asia ang nag-survey. Kaya nagalit si Auntie Claire. Sabi niya, bakit pa isama yung tao na wala naman dito? Nakakulong na nga, bakit isama pa? Ayaw nilang makita na talagang mataas pa rin si Tatay Digong. Na talagang hindi pa rin bumababa. Di ba? Yung iba nga, pagkatapos ng termino, di ba? Wala nang pakialam yung taong bayan. Oh, di ba may mga ganon, mga dumaang administrasyon, pero si Tatay Digong, wala na sa posisyon, tapos nakakulong pa, pero minamahal pa rin at nire-respeto pa rin ng mga tao. Hinahanap-hanap pa nga kung tutuusin. May nagsasabi na kung pwede pa, kung kaya pa siyang tumakbo bilang presidente, tumakbo siya. Di ba? O kaso, syempre, hindi na pwede kasi alam ko, isang term lang ang presidente. Oh, pero kung tutusin, kung kaya pa ni Tatay Digong, nako. Tapos pwede pa yung isa pang term, nako. Panalo yan. Malakas pa nga, pag naglaban pa nga si BP Sara at si Tatay Digong ng presidente, malamang manalo pa si Tatay Digong. Kaya kung hahanap sila ng makakatapat ni BP Sara sa eleksyon, kumbinsihin nyo sa Tatay Digong na labanan si Sara Duterte kung gusto nyo nakatapat ni Sara. Namang Pulse Asia, isinama pa, tinanong kung sinong pinagkakatiwalaan. Ang daming, halos 70% nagsabi na pumili na mataas pa rin ang tiwala nila kay Tatay Digong. Oh. So, the same thing with BP Sara. Yun ang hindi mawala. Sa mga surveys, presidential survey man or performance approval satisfaction survey, BP Sara palagi ang nangunguna. Itong latest, ano ba itong latest? SWS ba o Pulse Asia? Hindi, WR numero pala. 55% ang approval rating ni BP Sara, samantalang 55% ang disapproval rating ni Pangulong Marcos Jr. Kita nyo? Baliktad eh. Kaya sa WR numero na latest survey, ang net approval o satisfaction rating ni BP Sara is 28%. Samantalang, 29%. Samantalang si PBBM, negative 22% ang kanyang net approval satisfaction Wala, negative talaga. Kaya, agree ako dito sa Uwi na lang. South China Morning Post na ito na malapit na, it's just a matter of time. Hindi na nila mapigilan ang pagiging pangulo ni BP Sara. Yung Yun ang impeachment delikado. trial, Huwag mo masyadong takutin, General. Ako, baka lalo na naman silang mataranta niyan. na yan, wala yan. It's just a waste of time. Alam naman natin ang botohan dyan. Impeachment, wala yan. Halos, sabihin mo na lang, lahat ng
Mananalo lang sila dyan kapag mamagicin nila yan. Ang impeachment, matatalo nila si VP Sara, magic lang ang talagang gagawin nila dyan. Lahat ng majority senators boboto ng conviction, talo pa rin sila. Kasi 16 Oo. votes ang kailangan. Kahit ipababa pa nila ang threshold, may ipababa nila ng 14 o 13. Sige na lang, pagbigyan natin. Hindi naman lahat yung 13 majority senator boboto ng conviction eh. Yes. May magboboto dyan ng acquittal or Tama. abstention. Sana nga, no, It's a General. matter of time. Sana wag maging unfair yung ibang mga judge dyan na senator. Bago maging presidente ulit ang isang Sara Duterte, si Atty. Gonson, sabi niya, bakit niya sinusuportan si BP Sara? Dahil naniniwala siya na papanagutin, ipapakulong ni BP Sara ang magnanakaw sa kaban ng bayan pag siya ang Tama. manalong presidente. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay General Macanas na binigyan natin ng reaksyon. At yan inamin na ni VP Sara kung ano talaga ang pinag-ugatan ng impeachment trial na ito. So kayo mga katunay, na masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.